Ang kaibahan ng mangkukulam sa mangbabarang ay ang paggamit ng insekto at mga bagay-bagay sa kanilang magiging biktima. Ngunit ano nga ba ang kulam? Saan nga ba ito ay nagmula? Ang mangkukulam o bruha o bruho sa salita na Kastila. Samantalang sa salitang Ingles naman, sila ay tinatawag na ang witches at wizard. Ito ay mga taong may kakayahan na mag-atang o maglagay ng masamang sumpa sa isang tao. Maaari rin sila na tawagin na ang mga manggagaway. Itim ang ginagamit nila na mahika. Ang kaibahan naman ng mambabarang sa mangkukulam ay ang paggamit ng mga insekto ng mambabarang na matapos ang orasyon o ritual na kanilang sinasambi. Ang mga insekto ay papasok sa katawan ng kanilang mga biktima. Sa oras na utusan ito ng mambabarang, gamit pa rin ang itim na kapangyarihan at orasyon. Ang mga insekto naman ay dahan-dahan na magsisilabasan at babalik din sa nag-aalaga dito ng mambabarang. Tila ba ang mga insektong ito ay alaga nila at sinusunod ang kahit na ano na iutos at kagustuhan nila. Madalas din na gumagamit ng mga kakaibang bagay ang mga mambabarang upang ipasok sa kanila na mga biktima. May mga naitala na gumagamit daw sila ng pako, bubog, maging ang mga bato. Ito ay upang mas pahirapan pa ang tao na kanila na biktima. Minsan ay nauuwi ito sa wala pa sa oras na kamatayan. Samantalang ang mangkukulam naman ay gumagamit ng mahikang itim sa pangungulam. Ginagamitan nila ito imbis ng orasyon galing sa kapangyarihang itim ay gumagamit sila ng natural na mahika. Tinatawag ang kanilang pamamaraan na ang mahikabaha o kung padadaliin ay ginagamitan ito ng apoy, lupa, tubig, mga dahon, kandila, langis, mga matatalim na bagay katulad na lamang ng kutsilyo, karayom at perdible. Gumagamit din ng mga mangkukulam ng mga potion o mga langis na may sumpa na maaaring ihalo sa pagkain at inumin upang maisakatuparan ang kanilang ninanais. Ito ay sa kanila na napili o pinapatrabaho na biktima. Ang matindi sa kulam ay maitim ang intensyon ng gumagawa nito kasi hoda na masaktan ang biktima basta hindi maganda ang layunin ng mangkukulam sa kanila. Kasama sa mga bagay na ginagamit sa kulam ay ang manika. Isa sa mga sinasabing kapangyarihan ng mangkukulam ay ang paglalagay ng sumpa. Kaya naman paminsan ay hinahanapan ng mangkukulam ang tao na gustong magpagawa ng gamit ng kanyang biktima. Samantalang ang sumpa ay pangako na itinatali ng mangkukulam sa kanyang biktima upang ito ay pasakitan. Ito ay ang nag-uugnay sa mangkukulam at sa kanya na biktima. Kaya naman sa tuwing gagamutin ng mga albularyo ay nalalaman nito kung sino ang gumawa ng kulam. Ito ay dahil sa koneksyon na ginawa ng mangkukulam sa kanyang pangako. Natutuparin naman ang nais ng nagpapakulam o ang nagpapatrabaho. Ang mga albularyo naman, mga katinagalog ko, ay pareho din ng mangkukulam. Ngunit ang malaking kaibahan nilang dalawa ay inilalaan ng albularyo ang kaalaman nila na parehong-pareho din sa kung ano ang kaalaman ng mangkukulam. Ito ay upang ang taong pinapatrabaho o kinukulam ay kanila na matulungan. Sa salitang Ingles, ang mangkukulam ay witch, samantalang white witch naman ang mga albularyo. Parehong-pareho po ang kanilang kaalaman sa medisina gamit ang mga halaman at maging ang mga sumpa at orasyon. Kanila nga lamang isinumpa sa sarili na ilalaan nila ang kanilang kaalaman sa pagtulong at hindi upang makapanakit ng kanilang mga kapwa. Kaya naman alam na alam ng albularyo kung paanong kukontrahin at aalisin ang sumpa o kulam na kumapit sa biktima na tinutulungan nila. Depende na rin daw sa kung gaano kagaling ang albularyo. Wala rin pinag-iba ito sa doktor kung gaano minsan kagaling ang doktor nyo at paminsan naman may doktor na baguhan lamang. Mga katinagalog ko, dito sa Pilipinas, malakas ang paniniwala at impluwensya ng kulam. Ito ay dahil marami ang nagsasabi na may kakilala sila o may kamag-anak sila na nakulam na. Kung ako naman po ang tatanungin nyo, sa opinyon ko tungkol sa isang ito, mga katinagalog ko, naniniwala po kasi ako sa tinatawag nila na ang manifestation. Kung buong pusong pinaniniwalaan mo ang isang bagay ay nagkakatotoo at
nangyayari po ito. Katulad na lamang na kapag sinasabi natin lagi na wala tayong pera, ang mabuting enerhiya ay nawawala at napapalitan po ng negatibo. Kaya naman nakakahatak tayo ng mga hindi magagandang kaganapan na siya namang nagre-resulta upang totoo na mawalan nga tayo ng pera. Walang iniba ito sa bahay na palagi ang madilim o hindi naman kaya ay parati na makalat. Hindi po ba nararamdaman nyo ang bigat sa pakiramdam sa tuwing papasok sa ganitong mga bahay? Ikumpara po ito sa bahay na maaliwalas, maliwanag at maayos. Hindi pa gumagaan din ang ating pakiramdam. Ganon din po ang tingin ko sa kulam. Ito ay ang negatibong enerhiya na ipinakakapit sa ibang tao na kinaiinisan mo. Kaya naman hindi lang ang kinukulam ang napaapektuhan mismo ng galit at puot na nararamdaman sa kapwa. Ito rin ay ang kumakain at sumisira na parang isang anay sa isang tao. Kaya imbis na makaisip ng maganda at makausad na sa buhay, nananatili itong alipin ng kanilang galit at puot na siya namang nag-iimbita ng mga hindi magandang enerhiya at kaganapan at kabigatan sa buhay. Kaya ang masasabi ko lang po, hindi po ako nakakita pa ng binabarang o kinukulam na may lumalabas na kung ano-ano. Pero may mga nagsabi na po na nangyari sa kanila to at inuulit ko, hindi pa po ako nakakakita. Kaya naman ang masasabi ko lang, naniniwala lamang po ako sa masama at mabuting enerhiya dahil ito ay paulit-ulit na aking nadarama. Mas maganda na rin na maging mabuti sa kahit na sino. Mas magaan sa loob na nakakatulog ka ng maayos sa gabi nang wala kang inaalala at tinatapakan. Lalo na ang mga inargabiyado na kapwa mo. Pagpapalain ka pa ng puong may kapal sa iyong mabuti na kalooban. Mga kaTinagalog ko, ipagpasa Diyos nyo po ang mga tao na nagkasala sa inyo. Pasasaan ba at makukuha nyo rin ang tamang hustisya? Hindi po natutulog ang Diyos, mga kaTinagalog. Ito po ang sinisigurado ko sa inyo. Hindi nyo kailangan na gumanti pa. Diyos na po ang bahala sa kanila. Huwag din pong makalimot na magdasal at tumawag sa puong may kapal. Siguradong hindi niya po kayo pababayaan. Mga Tinagalog ko, nakarinig na ba kayo ng kwento ng mga kaibigan o kakilala o kahit pa kamag-anak nyo na sila daw ay nakulam? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Excited po ako na ang isang ito ay aking basahin.